Nakatayo roon si Madam Imelda, ang kanyang mukha ay nababalutan ng galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa, kay Jason na nakatayo sa likuran ko, at sa akin na nakatayo sa harapan niya, hawak ang aking kamay na may benda. Ang buong eksena, sa mata ng isang taong hindi alam ang nangyari, ay mukhang napakasuspisyoso. Maingsimula ni Jason, halatang nabigla. Pero hindi siya pinakinggan ni Madam Imelda. Ang kanyang galit ay nakatuon sa akin. Humakbang siya palapit, ang bawat yapak ay mabigat sa sahig na kahoy. Malanding babae, sigaw niya, ang bawat salita ay parang latigo. Ano nang ginagawa mo? Inaakit mo ang anak ko, di ba? Ito ba ang isinusukli mo sa pagpapatuloy ko sa iyo sa pamamahay na to? Hindi po, mabilis kong tanggi, ang puso ko ay dumadagundong sa takot. Nahiwa po ako, tinulungan. Huwag ka nang magsinungaling, lumapit pa siya, ang mukha niya ay ilang pulgada na lang ang layo sa akin. Nakita ko kung paano kayo magtitigan. Akala mo ba hindi ko napapansin, ha? Ang paglapit mo sa anak ko. Ang pagpapakyut mo. Imelda, tama na yan, saway ni Jason, humakbang sa pagitan namin. Nasugatan siya. Tinulungan ko lang. Tumabi ka, Jason, itinulak niya ang sariling anak. Huwag mong ipagtanggol ang babaeng to. Isang ahas yan. Katulad ng ina niya. Ang pagbanggit niya kay nanay ang nagpasiklab sa kung anong natitira kong tapang. Wala pong kasalanan ang nanay ko dito. Ang sagot kong iyon ang tila naging huling gatong sa apoy. Ang mukha ni Madam Imelda ay nag-iba. Ang galit niya ay naging purong kapusukan. Itinaas niya ang kanyang kamay. Lahat ay nangyari ng napakabilis. Iyahe! Isang malakas na sampal ang dumapo sa kaliwang pisngi ko. Ang lakas ng impact ay nagpatagilid sa aking ulo. Isang matinding kirot na sinundan ng nakakapasong init ang gumapang sa aking mukha. Natulala ako. Ang buong mundo ay umikot. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Sa harap ni Jason. Sa harap ng mundo. Ang mga luha ay biglang namuo sa aking mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi sa galit at kawalan ng kapangyarihan. Jason, pumanhik ka, utos ni Madam Imelda, ang boses ay nanginginig sa galit. At ikaw, bumaling siyang muli sa akin, dinuro ako ng kanyang daliri. Sa susunod na mahuli kitang hinahawakan o tinititigan man lang ang anak ko, hindi lang sampal ang aabutin mo sa akin. Alipin ka lang dito. Bayad utang. Tandaan mo iyan. Pagkasabi niyon, tinalikuran niya ako at nagmart sa palabas ng library, iniwan akong nakatayo doon, wasak. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Jason. Danikay. Hindi ko siya nilingon. Hindi ko kaya. Dahan-dahan, yumuko ako para pulutin ang mga bubog ng basag na anghel, kahit na nanginginig ang buong katawan ko. Ang bawat piraso ng bubog ay parang piraso ng aking dinurog na pagkatao. At habang ginagawa ko iyon, ang tanging nasa isip ko ay ang kahon na nakatago sa ilalim ng aking kama. Hindi na ito tungkol sa utang. Personal na ito. Ang sampal ni Madam Imelda ay hindi lang nag-iwan ng pamumula sa aking pisngi, nag-iwan ito ng isang permanenteng marka sa aking kaluluwa. Isang marka ng galit. Isang marka ng desisyon. Tapos na ang pagtitimpi. Tapos na ang pagtitiis. Ang kahon sa ilalim ng aking kama ay hindi na lang isang sandata. Ito na ang aking bomba. At handa na akong pasabugin ito. 2 araw akong halos hindi lumabas ng aking kwarto. Sinabi kong masama ang pakiramdam ko, na totoo naman. Ang sakit ng sampal ay lumipas, pero ang sakit ng kahihiyan ay nanatili. Si Manang Flora ang nagdadala ng pagkain ko, ang mga mata niya ay puno ng awa. Hindi siya nagtatanong. Alam niya. Alam ng buong kabahayan kung ano ang nangyari sa library. Sa loob ng 2 araw na iyon, walang ibang laman ang isip ko kundi ang mga resibo, ang notebook, at ang pirma ni Imelda. Paano ko ito gagamitin? Kanino ako lalapit? Isang malaking pader ang pamilya Tomacruz. At ako, ano ako? Isang langgam na susubukang gibain ang isang bundok. Sa 3 araw, habang nag-aalis ako ng alikabok sa pasilyo sa itaas, malapit sa library kung saan nagsimula ang lahat, narinig ko ang boses niya. Danica. Hindi ako lumingon.
Nagpatuloy ako sa pagpupunas na para bang wala akong narinig. Danica, please. Kausapin mo ako. Narinig ko ang mga yabag niya palapit. Huminto siya sa aking likuran. Ang presensya niya ay nagpabigat sa hangin. I'm sorry, sabi niya sa mahinang boses. I'm sorry for what my mom did. Hindi niya dapat ginawa yon. Doon ako huminto sa pagpupunas. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Sorry. May magagawa ba iyang sorry mo? Ang boses ko ay walang emosyon, kasing lamig ng sahig na marmol. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha. Siguro, hindi niya inaasahan ang ganitong sagot. Siguro, inaasahan niyang iyuko ko lang ang aking ulo at tanggapin ang kanyang paumanhin. I know it won't change anything, but Natigil siya, tila hindi alam ang sasabihin. I tried to talk to her. I told her it was my fault. Pero hindi siya nakikinig. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Talaga? O baka naman hindi sapat ang pagsubok mo? Ganoon naman talaga, di ba? Sa huli, palagi siyang tama. Palagi kayong tama. At kaming mga mahihirap, kami ang laging mali. That's not true, tanggi niya. Hindi ba? Humakbang ako palapit, ang galit na kinimkim ko ng ilang araw ay nagsisimula ng umapaw. Tanungin mo ang nanay mo, Sir Jason. Tanungin mo siya tungkol sa 1 milyong utang ng nanay ko. Tanungin mo siya kung saan napunta ang perang iyon. Dahil alam ko na. Alam ko na ang totoo. Ang mga mata niya ay nanlaki. What are you talking about? Alam ko na hindi iyon utang. Alam kong bayad iyon. Bayad para sa katahimikan, sabi ko, ang bawat salita ay matalas at may diin. Ginamit ninyo ang nanay ko. At ngayon, ginagamit ninyo ako para pagtakpan ang isang krimen na kayo ang may gawa. Napaatras siya, tila tinamaan ng aking mga salita. Anong krimen? Ano nang pinagsasabi mo? Gusto mong makita ang ebidensya, hamon ko. Sumunod ka sa akin. Hindi ko na siya hinintay na sumagot. Mabilis akong bumaba ng hagdan, dumiretso sa aking kwarto. Sumunod siya, ang kanyang mga yapak ay mabibigat at nag-aalinlangan. Pumasok ako sa kwarto ko at walang pag-aalinlangang kinuha ang kahon sa ilalim ng kama. Ipinatong ko ito sa ibabaw ng maliit kong aparador at binuksan. Dahan-dahan kong inilabas ang mga papel. Ang sulat ni nanay. Ang notebook. Ang mga resibo. Ang mga withdrawal slip. Ano to? Tanong niya, nakatayo sa may pinto, tila nag-aalangang pumasok sa maliit kong espasyo. Inilatag ko ang mga papel sa ibabaw ng kama. Tingnan mo, sabi ko. Basahin mo. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa mga dokumento. Kinuha niya ang sulat ni nanay. Binasa niya ito. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha, mula sa pagkalito, naging pagdududa. Pagkatapos, kinuha niya ang notebook. Ang mga resibo. At sa huli, ang mga withdrawal slip. Natigilan siya. Tinitigan niya ng matagal ang pirma sa ilalim ng papel. Ang pirma ng kanyang ina. Hindi Bulong niya, umiiling. This can't be. Hindi ba, tumawa ako ng walang saya. Nandyan na sa harap mo ang katotohanan. Pirma ng nanay mo. Mga resibo mula sa hardware malapit sa construction site ninyo. Ang mga petsa. Magkakatugma lahat. Binayaran ninyo ang nanay ko para manahimik. At nang mamatay siya, naisip ninyong baliktarin ang lahat at gawin akong alipin para sa isang kasalanang hindi ko ginawa. Ibinaba niya ang mga papel. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtutol. Ng galit. Ng pagtatanggol sa kanyang pamilya. Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang mga to, sabi niya, ang boses ay malamig at matigas. Baka peke ang mga to, baka gawa-gawa mo lang ang lahat. Madaling mameke ng pirma ngayon, Danica. Pagdududa. Selos. Ang mga emosyong iyon ang nakita ko sa kanyang mga mata. Selos, hindi sa ibang lalaki, kundi selos sa katotohanang dinadala ko. Isang katotohanang sumisira sa perpektong imahe ng kanyang pamilya. Peke, hindi ako makapaniwala. Nakikita mo na ang lahat, at yan pa rin ang sasabihin mo. O baka naman, ayaw mo lang tanggapin?
Kasi mas madaling isipin na sinungaling ako kaysa isipin na ang nanay mo ay isang kriminal. Huwag mong tawaging kriminal ang nanay ko, sigaw niya, ang galit ay bumalik ng buo. Wala kang alam. You're just a maid trying to take advantage of our family. Siguro plano niyo to ng nanay mo. Ang galing. Ang galing ng drama ninyo. Ang mga salita niya ay parang mga punyal na tumusok sa puso ko. Mas masakit pa sa sampal. Ang maliit na pag-asa na naramdaman ko na baka sakaling tulungan niya ako, na baka sakaling maniwala siya, ay biglang naglaho. Nanginginig sa galit, pinulot ko ang mga papel at ibinalik sa kahon. Umalis ka, sabi ko, ang boses ko ay basag. Umalis ka sa kwarto ko. Fine, sabi niya. Pero huwag mong iisipin na maniniwala ako sa mga walang kwentang papel na yan. Kung may problema ka, sa abogado ka namin makipag-usap. Tinalikuran niya ako at naglakad palabas, sinara ang pinto ng malakas. Naiwan akong nakatayo doon, nanginginig. Ang mga luha na pinigilan ko sa harap niya ay nagsimulang bumagsak. Sunod-sunod. Walang tigil. Niyakap ko ang kahon at napaupo ako sa sahig. Iyak lang ako ng iyak hanggang sa wala nang mailuha. Tapos na. Wala nang pag-asa. Kung si Jason na nakakita ng lahat ay hindi naniwala, sino pa? Kinabukasan, nag-impake ako ng aking mga gamit. Ang kaunting damit ko ay inilagay ko sa aking luma at kupas na bag, hindi ko na kaya. Aalis na ako. Bahala na kung ano ang mangyari. Mas gugustuhin ko pang maging pulubi sa lansangan kaysa manatili sa bahay na ito, kung saan ang katotohanan ay tinatawanan lang at ang dangal ay tinatapakan. Bitbit ang aking bag at ang kahon ng mga ebidensya, dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Handa na akong harapin si Madam Imelda at sabihing aalis na ako. Ngunit sa paglabas ko, nasalubong ko si Tata Armando. Nakita niya ang bag sa aking balikat. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng lungkot at pag-unawa. Aalis ka na, iha, malumanay niyang tanong. Tumango ako, hindi makapagsalita. Narinig ko ang pag-aaway ninyo ni Jason kahapon, sabi niya. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa mga papel. Napayuko ako. Hindi po siya naniwala. Bigyan mo siya ng panahon, sabi ni Tata Armando. Mahirap para sa kanya na tanggapin ang mga bagay na sisira sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Ang pamilya niya, iyon lang ang alam niyang totoo. Pero hindi po iyon ang totoo, git ko. Ito po ang totoo, niyakap ko ang kahon. Pero wala na po akong magagawa. Aalis na lang po ako. Huwag, sabi niya, hinawakan ang aking braso. Huwag kang umalis. Hindi pa tapos ang laban. Kung aalis ka ngayon, para mo na ring sinabing talo ka na. Para mo na ring sinabing nagsisinungaling ka. Tumingin ako sa kanya, naguguluhan. Pero ano pa po ang gagawin ko? Wala pong naniniwala sa akin. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ako, iha. Naniniwala ako sa'yo. Hinawakan niya ang aking balikat. Ang totoo, matagal ko nang alam na may mali. Hindi ko lang alam kung ano. Ang pagkamatay ng asawa ko, ang pagbabago ni Imelda, ang pagiging malayo ni Jason, tila lahat konektado. At ang aksidenteng binabanggit sa sulat ng iyong ina, sa tingin ko, alam ko na kung ano iyon. Natigilan ako. Ano po iyon? Tumingin siya sa malayo, ang mga mata ay puno ng alaala. Isang aksidente sa isa sa mga construction site namin, halos 3 taon na ang nakalipas. Isang scaffolding ang gumuho. May isang trabahador na naaksidente. Pilit itong itinago sa media. Pinatahimik ang lahat. At ang nanay mo, siya ang sekretarya ng project manager noon. Siguradong may alam siya. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit sa aking isipan. Ang mga resibo. Ang pera. Ang aksidente. Huwag ka munang umalis, Danica, pakiusap ni Tata Armando. Manatili ka. Tulungan mo akong buuin ang kwento. Tulungan mo akong alamin ang buong katotohanan. Para sa nanay mo. At para na rin sa pamilya ko. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng bagong lakas. Isang hibla ng pag-asa. Hindi ako nag-iisa. Ibinaba ko ang aking bag, tumingin ako kay Tata Armando at tumango. Sige po. Mananatili ako. Pero sa puso ko, may isang sugat na hindi kayang hilumin ang tulong ni Tata Armando.
Ang sugat na iniwan ng pagtanggi at akusasyon ni Jason. Ang lalaking ginamot ang sugat sa aking kamay, siya rin ang lumikha ng pinakamalalim na sugat sa aking puso. Ang desisyong manatili ay mas mahirap kaysa sa pag-alis. Ang mansyon ay naging isang malamig na kulungan. Ang bawat sulok ay may alaala ng kahihiyan, ng pag-aaway, ng mga salitang tumusok sa puso ko. Si Madam Imelda ay hindi na ako kinakausap, pero ang mga mata niya ay laging nakamasid, puno ng pagbabanta. Si Jason naman, para kaming hangin sa isa't isa. Nagkakasalubong kami sa pasilyo, sa sala, sa hardin pero walang imikan. Ang dating tensyon ay napalitan ng isang makapal at mabigat na pader ng katahimikan. Pero sa kabila ng lahat, nanatili ako. Para kay Tata Armando. Para sa katotohanan. Para kay nanay. Gabi-gabi, palihim kaming nakikita ni Tata Armando sa library kapag tulog na ang lahat. Inilalabas ko ang kahon at pinag-aaralan naming dalawa ang bawat papel. Siya naman, ikinukwento niya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kumpanya at sa aksidente. Habang tumatagal, palakas ng palakas ang ebidensya namin. Ngunit kasabay nito, palalim din ng palalim ang sugat sa puso ko. Ang bawat bagong detalye na nagpapatunay sa kasalanan ng mga tumakruz ay isa ring paalala ng pagtatakwil sa akin ni Jason. Isang gabi, matapos ang aming pag-uusap ni Tata Armando, hindi ako makatulog. Ang isip ko ay puno ng mga paano kung. Paano kung hindi ako naniwala? Paano kung umalis na lang ako? Lumabas ako para magpahangin sa veranda sa likod ng bahay. Malamig ang hangin at ang buwan ay maliwanag. Nakatayo ako roon, nakatanaw sa madilim na hardin, nang marinig ko ang isang boses sa likuran ko. Hindi ka rin makatulog? Si Jason. Nakatayo siya sa may pinto, may hawak na baso ng alak. Ang mukha niya ay mukhang pagod. May namumuong itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi ako sumagot. Ipinagpatuloy ko lang ang pagtingin sa malayo. Lumapit siya at sumandal sa balustre, ilang talampakan ang layo mula sa akin. Alam kong galit ka, sabi niya. May karapatan kang magalit. Galit, tumawa ako ng mapait. Hindi ako galit, Jason. Pagod na ako. Pagod na akong umasa. Pagod na akong masaktan. Danica, Huminga siya ng malalim. Gusto kong maniwala sa'yo. Isang parte sa akin, gustong-gusto maniwala. Pero ang nanay ko, pamilya ko ang hirap. Ang hirap paniwalaan na hindi sila perpekto, tanong ko, sa wakas ay tumingin sa kanya. Sa liwanag ng buwan, nakita ko ang paghihirap sa kanyang mga mata. Ang pagkalito. Ang sakit. Para siyang isang taong nalulunod at hindi alam kung aling kamay ang kakapitan. Masakit isipin na ang buong buhay mo ay binuo sa isang kasinungalingan, sabi niya, ang boses ay basag. Ininom niya ang alak sa kanyang baso ng isang lago. Sa sandaling iyon, ang galit ko sa kanya ay biglang nawala. Napalitan ito ng awa. Pareho lang pala kami. Pareho kaming biktima ng mga sikreto ng aming mga magulang. Pareho kaming nasasaktan. Hindi ko alam kung ano ang nag-udyok sa akin, pero humakbang ako palapit sa kanya. Dahan-dahan kong inabot ang kanyang kamay. Ang kamay na humawak sa akin noong ginagamot niya ang sugat ko. Malamig ito. Nagulat siya sa ginawa ko. Tumingin siya sa kamay naming magkahawak tapos sa akin. Danicay. Pareho lang tayong nasasaktan, Jason, bulong ko. Pareho tayong biktima. At sa ilalim ng tahimik na buwan, sa gitna ng malamig na gabi, ang pader sa pagitan namin ay gumuho. Ang mga mata niya ay napuno ng isang emosyong matagal na niyang itinatago. Hinila niya ako palapit sa kanya at niyakap ng mahigpit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa aking balikat. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang katawan. Naramdaman ko ang basa sa aking uniforme. Umiiyak siya. Ang mayabang na si Jason Tomacruz, umiiyak sa aking mga bisig. Niyakap ko siya pabalik. Ang lahat ng sakit, galit at pagdududa ay nawala. Ang natira na lang ay 2 taong sugatan, naghahanap ng kanlungan sa isa't isa. Hinawakan niya ang aking mukha, ang kanyang mga hinlalaki ay pinupunasan ang mga luhang hindi ko na malayang tumutulo na rin pala sa aking mga pisngi. I'm sorry, bulong niya. I'm so sorry. Ang mga mata niya ay puno ng pagsisisi at isang bagay na mas malalim pa. Isang bagay na nakita ko na dati pero ngayon lang naging malinaw.
pagnanasa, pag-ibig. At bago ko pa mapigilan, hinalikan niya ako. Ang halik ay hindi marahan. Ito ay puno ng desperasyon ng mga emosyong matagal ng kinimkim. Isang halik na nagsasabing ipatawad, salamat at kailangan kita. Sa una, nagulat ako. Ngunit ang init ng kanyang mga labi, ang bigat ng kanyang yakap, ay tila pumuno sa lahat ng pagkukulang sa puso ko. Tumugon ako sa kanyang halik, buong puso, buong kaluluwa. Ang gabing iyon ay isang gabi ng kahinaan. Isang gabi ng pagsuko. Sa gitna ng sakit at pagkalito, naganap ang hindi inaasahan. Ibinigay namin sa isa't isa ang mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera o ipilit ng kontrata. Ang aming mga katawan. Ang aming mga kaluluwa. Sa gabing iyon, naging isa kami. Kinabukasan, nagising akong mag-isa sa aking kwarto. Ang alaala ng nakaraang gabi ay parang isang panaginip, isang maganda ngunit mapanganib na panaginip. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa aking puso. Ano ang ginawa namin? Hindi ko na muling nakausap si Jason tungkol doon. Tila pareho kaming natatakot harapin ang nangyari. Pareho kaming umiiwas. Ang pader na gumuho noong gabing iyon ay dahan-dahang itinayo muli, pero ngayon, gawa na ito sa hiya at pagkalito. Lumipas ang ilang linggo. Nagpatuloy ang buhay sa mansyon. Ngunit may nagbago sa akin. Isang bagay na pisikal. Nagsimula sa umaga. Isang pakiramdam ng pagkahilo. Isang pakiramdam ng pagduduwal tuwing makakaamoy ako ng sinaing o ng ginigisang bawang. Sa una, inakala kong dahil lang sa pagod at stress. Ngunit nangyari ito ulit. At ulit. Morning sickness. Ang dalawang salitang iyon ay tumatak sa isip ko. Hindi. Hindi maaari. Bumili ako ng pregnancy test sa isang maliit na butika nang minsang inutusan ako ni Manang Flora na mamalengke. Nanginginig ang mga kamay ko habang ginagawa ang test sa maliit na banyo ng mga katulong. 2 minuto. Ang pinakamahabang 2 minuto ng buhay ko. Pagtingin ko sa resulta, ang mundo ko ay gumuho. 2 linya. Positibo. Takot. Napaupo ako sa sahig, nanginginig. Buntis ako. Buntis ako sa anak ng amo ko. Sa anak ng pamilyang nagpapahirap sa akin. Paano ko ito sasabihin kay Jason? Maniniwala ba siya? O iisipin niyang isa na naman itong paraan para pagsamantalahan siya? Paano kung itakwil niya ako kami? Ilang araw kong itinago ang sikreto. Ang bawat pagkahilo ay isang paalala. Ang bawat pagduduwal ay isang sigaw ng katotohanan. Kailangan kong sabihin sa kanya. Kailangan niyang malaman. Isang hapon, nakita ko siyang nag-iisa sa library. Ito na ang pagkakataon. Huminga ako ng malalim, tinipon ang lahat ng natitira kong lakas ng loob. Naglakad ako papunta sa pinto. Hahawakan ko na sana ang doorknob nang marinig ko ang boses ni Madam Imelda mula sa loob. Jason, kailangan na nating paalisin ang babaeng yan, sabi niya, ang boses ay matigas. Ma, we've talked about this. Hindi natin pwedeng basta-basta. Anong hindi pwede, putol ni Madam Imelda. Nagsimula na siyang maging problema. Sumasagot-sagot na, at ngayon, naririnig ko mula kay Flora na palagi raw nahihilo at nagsusuka. Baka mamaya may sakit yan na nakakahawa. Hindi ko pwedeng ilagay sa panganib ang pamilyang ito. Napatigil ako. Nanlamig ang buo kong katawan. Naririnig nila. Alam nila. Pero mali ang interpretasyon nila. Ma, baka pagod lang, narinig kong sabi ni Jason, ang boses ay pagod na. Pagod o hindi, tapos na ang serbisyo niya, giit ni Madam Imelda. 1 buwan na lang, Jason. 1 buwan at aalis na siya. Nakahanap na ako ng ipapalit sa kanya. Mas bata, mas masipag, at higit sa lahat, hindi sakit ng ulo. Ipapasign ko na lang ang kasunduan na bayad na ang utang, kahit hindi pa naman talaga, para lang umalis na siya ng matahimik. Ang mga salita ay parang suntok sa aking sikmura. Mas malakas pa sa anumang morning sickness. Tapos na ang serbisyo. Palayasin. Palitan. Ang lahat ng tiniis ko, ang lahat ng pinagdaanan ko, ay tatapusin na lang na parang isang masamang negosyo. Napaatras ako mula sa pinto, ang mga kamay ko ay nanginginig. Hindi ko na kailangang marinig ang sagot ni Jason.
Ang katahimikan niya ay sapat ng sagot. Pumayag siya. O kung hindi man, wala siyang gagawin para pigilan ito. Ang katotohanang daladala ko, ang sikretong sasabihin ko sana sa kanya, ay biglang naging isang napakabigat na bato sa aking lalamunan. Paano ko sasabihin ngayon? Sasabihin ko bang buntis ako para isipin nilang ginagamit ko ito para manatili? Para isipin nilang isa itong desperadong paraan para kumapit sa kanila? Hindi. Hinding-hindi ko ibababa ang aking sarili sa ganoong paraan. Ang plano kong sabihin sa kanya ang totoo ay biglang nagbago. Napalitan ito ng isang matinding determinasyon na protektahan ang aking sarili at ang maliit na buhay sa loob ko. Hindi nila kailangang malaman. Aalis ako. Ngunit aalis ako sa sarili kong mga paa, dala ang aking anak at ang aking dignidad. Lumipas ang isang buwan na parang isang mahabang bangungot. Nagpanggap akong malusog. Pinigilan ko ang bawat pagkahilo. Tiniis ko ang bawat pagduduwal. Ang bawat araw ay isang paghahanda para sa aking pag-alis. At dumating ang araw na iyon. Isang umaga, pagkatapos ng almusal, ipinatawag ako ni Madam Imelda sa sala. Nandoon ang lahat ng katulong, nakatayo sa isang gilid. Si Manang Flora, si Loida, si Annabel. Nakayuko silang lahat. Parang isang firing squad. Si Jason ay nandoon din, nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod sa amin, nakatingin sa labas. Danica, simula ni Madam Imelda, ang boses ay formal at malamig. May hawak siyang isang sobre. Dahil sa ipinakita mong serbisyo, napagdesisyonan kong tapusin na ang iyong kontrata. Ituring mo na lang na bayad na ang utang ng iyong ina. Iniabot niya sa akin ang sobre. Nandyan ang kaunti mong sahod para sa huling buwan. Pwede mo nang kunin ang iyong mga gamit. Ang driver na ang maghahatid sa'yo sa sakayan ng bus. Pagtataboy. Ito, yon. Isang formal, sibilisado at malupit na pagtataboy. Sa harap ng lahat. Upang maging isang halimbawa. Tiningnan ko ang mga kasamahan ko. Nakikita ko ang awa sa kanilang mga mata. Tumingin ako kay Jason. Hindi pa rin siya lumilingon. Ang kanyang likod ay matigas at hindi gumagalaw. Walang luha. Walang salita. Tumango lang ako. Kinuha ko ang sobre mula sa kamay ni Madam Imelda. Ang aming mga daliri ay hindi nagdikit. Salamat po, sabi ko, ang boses ay matatag, kahit na ang puso ko ay durog na durog. Tinalikuran ko sila at naglakad papunta sa hagdan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang mga mata nila sa aking likod. Sa bawat hakbang, mas lalo kong itinitikom ang aking mga kamao. Sa aking kwarto, hindi ako nagtagal. Ang iilan kong damit ay mabilis kong isinilid sa aking bag ang kahon ng mga ebidensya. Ang tanging yaman ko ay inilagay ko sa pinakailalim. At sa ibabaw ng lahat, ang litrato ni nanay. Paglabas ko, dumaan ulit ako sa sala. Wala na sila roon. Maliban sa isa. Si Jason. Nakatayo pa rin siya sa tapat ng bintana. Pero ngayon, nakaharap na siya sa akin. Ang kanyang mukha ay hindi ko mabasa. Puno ito ng sakit, pagsisisi at kawalan ng magawa. Danicay. Umiling ako, isang maliit na pag-iling na nagsasabing tihuwag na. Naglakad ako papalabas ng pinto, palayo sa mansyon, palayo sa kanya. Hindi ako lumingon. Habang naglalakad ako sa mahabang driveway patungo sa naghihintay na sasakyan, isang kamay ko ang dahan-dahang humaplos sa aking tiyan. Isang sikretong tanging ako lang ang nakakaalam. Hindi na ako si Danica ang utusan. Hindi na ako si Danica ang bayad utang. Ako si Danica, isang ina. At lalaban ako para sa anak ko. Mag-isa. 3 taon. Sa loob ng 3 taon, maraming pwedeng mangyari. Ang isang sugat ay maaaring maghilom pero mag-iiwan ng peklat. Ang isang sikreto ay maaaring ibaon pero ang mga ugat nito'y mananatiling nakakapit sa lupa. At ang isang maliit na buhay na nagsimula sa isang gabi ng kahinaan at kalituhan ay maaaring mamukadkad at maging sentro ng iyong mundo. Ina, anak, dahan-dahan lang sa pagtakbo. Madudulas ka, sigaw ko, habang hinahabol ang tingin ang isang maliit na batang babae na masayang tumatalon-talon sa maputik na daan ng palengke. Mama, look po. Bili tayo fishy, sigaw niya pabalik, itinuturo ang isang hilera ng mga sariwang isda sa isang stall. Ang puso ko ay umapaw sa pagmamahal.
Siya si Elena, o ina, gaya ng tawag namin sa kanya. Ang aking anak. Ang aking lakas. Ang aking lahat. Mayroon siyang bilugang mga mata na katulad ng sa akin, at isang ngiti na kayang pawiin ang lahat ng pagod sa aking katawan. Sa loob ng 3 taon, siya ang naging dahilan ng aking pagbangon. Matapos akong palayasin sa mansyon ng mga Tomacruz, umuwi ako sa aming probinsya. Ipinagbili ko ang maliit naming bahay at lupa, ang tanging pamana sa akin ni nanay, at ginamit ang pera para magsimula ng bagong buhay sa isang malayong barangay, ang Barangay San Martin. Dito, walang nakakakilala sa akin. Dito, hindi ako ang anak ng may utang. Dito, ako si Aling Danica, ang nanay ni ina, na nagtitinda ng mga gawang kamay na palamuti at naglalabada para may maipakain sa aking anak. Hindi naging madali. May mga gabing umiiyak ako sa pagod at pangungulila. May mga panahong halos sumuko na ako. Ngunit sa tuwing titingnan ko ang natutulog na mukha ng aking anak, nabubura ang lahat ng paghihirap. Para sa kanya, kakayanin ko ang lahat. Ang kahon ng mga ebidensya ay nakatago pa rin sa ilalim ng aking kama. Hindi ko ito itinapon. Hindi ko pa alam kung kailan o kung paano, pero balang araw, gagamitin ko ito. Hindi na para sa akin, kundi para sa kinabukasan ni ina. Para malaman niya na ang kanyang lola ay hindi isang mangungutang, kundi isang biktima. Sige, anak, bili tayo ng isang galunggong, sabi ko, kinuha ang kamay niya. Para may ulam tayo mamaya. At pagkatapos, bibili tayo ng paborito mong ice candy. Yay! Ice candy, masayang sigaw niya. Nasa kalagitnaan kami ng pamimili nang mapansin ko ang kaguluhan sa plaza, sa tapat mismo ng palengke. May mga tolda. May mga banner. May nakasulat na, Tomacruz Foundation, Medical Youth Outreach Program. Napatigil ako. Ang puso ko ay biglang kumabog ng malakas. Tomacruz. Dito. Sa aming maliit at liblib na barangay. Hinila ko si ina palayo sa stall. Anak, uwi na tayo. But mama, the ice candy tea. Nagrereklamong sabi niya. Bukas na lang, anak. May kailangan lang gawin si mama sa bahay, sabi ko, ang boses ay nanginginig. Ngunit huli na. Isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa isang mikropono sa entablado na itinayo sa plaza. At nais po naming pasalamatan ang Tomacruz Foundation, lalong-lalo na ang kanilang kinatawan na bumisita pa rito sa ating malayong lugar, walang iba kundi si Sir Jason Tomacruz. Nilingon ko ang entablado kahit na ayaw ng buong katawan ko. At naroon nga siya. 3 taon. Halos walang nagbago sa kanya. Mas naging matipuno ang kanyang pangangatawan at may kaunting linya na sa gilid ng kanyang mga mata, pero siya pa rin yon. Ang tindig, ang paraan ng pagngiti sa mga tao, ang kayabangan na bahagyang nabawasan pero nandoon pa rin. Nakasuot siya ng isang simpleng puting polo shirt na may logo ng kanilang foundation, pero kahit anong isuot niya, bakas pa rin ang karangyaan. Jason D. Bulong ko, hindi namamalayan. Bumalik ang lahat ng alaala. Ang sakit. Ang pag-aaway. Ang gabing iyon sa veranda. Ang pagtataboy. Hinila ko si ina at mabilis na naglakad papalayo, sinusubukang magtago sa dami ng mga tao. Ngunit sa pagmamadali ko, nabitawan ko ang supot ng isdang pinamili ko. Gumulong ang mga galunggong sa maputik na lupa. Yumuko ako para pulutin ang mga isda, nanginginig ang mga kamay. Si ina naman, na hindi alam ang nangyayari, ay tumawa. Fishy swim on the floor, mama. Halika na, anak, sabi ko, pilit nang umingiti. Sa pagtayo ko, nagtama ang aming mga mata. Hindi ko alam kung paano. Sa dami ng tao sa palengke, sa layo namin sa isa't isa, paano nangyari iyon? Pero nangyari. Nakita niya ako. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha. Ang kanyang ngiti ay nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ibinaling niya ang kanyang tingin mula sa akin, pababa sa batang hawak ko sa kamay. Nakita niya si ina. Si ina, na may bilugang mga mata na katulad ng sa akin, pero may isang bagay sa kanyang mukha, ang hugis ng kanyang panga, ang paraan ng pagkurba ng kanyang mga labi kapag siya'y tumatawa, na hindi maipagkakailang nagmula sa ibang tao. Nag-iwas ako ng tingin at halos takbuhin na ang daan pa uwi, hila-hila si ina. Mama, wait.
I'm tired, reklamo ng aking anak. Pero hindi ako huminto. Ang tanging gusto ko ay makalayo. Makalayo sa kanya. Si Jason ay natulala sa entablado. Ang ingay ng paligid ay biglang nawala. Ang boses ng MC ay naging isang malayong ugong. Ang tanging nakikita niya ay ang imahe ng babaeng iyon at ng batang kasama niya. Danica. 3 taon. 3 taon niya itong hindi nakita. 3 taon siyang ginugulo ng kanyang konsensya. Ang pag-alis nito ay nag-iwan ng isang malaking butas sa mansyon, isang butas na hindi napunan ng kahit sinong bagong katulong. Isang butas na hindi napunan ng kahit anong bagay. Matapos siyang paalisin, sinubukan niyang hanapin. Umuwi siya sa probinsya nito, pero nalaman niyang naibenta na ang bahay. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Naglaho itong parang bula. At ngayon, heto ito. Sa isang outreach program na halos hindi niya gustong puntahan, pero pinilit lang ng kanyang lolo Armando. At ang batang iyon. May kung anong kumirot sa puso ni Jason nang makita niya ito. Isang pamilyar na pakiramdam. Ang mga mata ng bata ang hugis ng mukha. Hindi. Impossible. Pinilit niyang ibalik ang kanyang atensyon sa programa. Nagbigay siya ng isang maikling talumpati, pero ang isip niya ay lumilipad. Pagbaba niya ng entablado, nagdahilan siyang kailangan niyang gamitin ang banyo, pero ang totoo, gusto niyang hanapin ulit ang babae. Naglakad-lakad siya sa palengke, nagbabaka sakali. Ngunit wala na ito. Nawala na ulit. Napabuntong hininga siya. Napasandal siya sa isang pader. Sa pagbuntong hininga niya, may nahulog mula sa bulsa ng kanyang polo. Isang mamahaling ballpen. Yumuko siya para pulutin ito. At habang nakayuko, isa na namang buntong hininga ang kumawala sa kanya. Isang buntong hiningang puno ng pagsisisi, ng pangulila, at ng isang bagong umuusbong na damdamin, hinala. Isang hinala na, kung totoo, ay babago sa lahat. Anak ng alipin apelyido ng Tumacruz. Ang mga salitang iyon ay biglang pumasok sa kanyang isip, na para bang isang multo mula sa nakaraan. Tumayo siya, hawak ang ballpen. Kailangan niyang malaman ang totoo. At sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang makawala pa si Danica. Ang hinala ay parang isang laso na dahan-dahang gumagapang sa sistema ni Jason. Matapos ang araw ng outreach program, hindi na siya bumalik sa Maynila. Nag-check-in siya sa isang maliit na inn sa sentro ng bayan, ilang kilometro mula sa barangay San Martin. Ang dahilan niya sa kanyang lolo Armando ay kailangan niyang personal na isupervise ang pamamahagi ng mga tulong. Pero ang totoo, mayroon siyang ibang misyon. Kinailangan niya ng 2 araw para mahanap ang tinitirhan ko. 2 araw ng pagtatanong-tanong, pagpapakita ng pera, at paggamit sa impluwensya ng pangalan ng kanyang pamilya. At sa huli, isang matandang tindera ng ice candy ang nagturo sa kanya sa aming maliit at nirerentahang bahay sa dulo ng isang masukal na eskinita. Isang hapon, habang nagpapatulog ako kay ina, narinig ko ang katok sa pinto. Isang katok na formal, hindi nagmamadali pero may bigat. Kinabahan ako. Bihira kaming magkaroon ng bisita. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. At ang laso na gumagapang sa sistema niya ay tila lumipat sa akin. Ang takot. Nakatayo siya roon. Si Jason. Nakasuot ng simpleng maong at t-shirt, pero ang aura ng kapangyarihan ay hindi pa rin nawawala. Danica, sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit ang mga mata niya ay puno ng 1,000 tanong. Sinubukan kong isara ang pinto, pero mabilis niyang iniharang ang kanyang kamay. Please. Mag-usap tayo. Wala tayong dapat pag-usapan, mariin kong sabi. Meron, git niya. Tumingin siya sa loob ng bahay, sa direksyon ng aking kwarto kung saan natutulog si ina. Tungkol sa kanya. Ang puso ko ay parang pinipiga. Umalis ka na, Jason. Bago pa siya magising. Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nag-uusap ng maayos, sabi niya, ang determinasyon ay nakaukit sa kanyang mukha. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Wala akong nagawa. Ang pagmamatigas niya ay mas matibay kaysa sa luma kong pinto. Pinapasok ko siya. Umupo siya sa aming maliit na upuang yantok, na mukhang anumang oras ay bibigay sa kanyang bigat. Ako naman ay nanatiling nakatayo, nakasandal sa dingding, lumilikha ng distansya.
3 taon, simula niya. 3 taon kitang hinanap. Isang mapait na tawa ang kumawala sa akin. Hinanap? Para ano? Para siguraduhing hindi na ako babalik? Para siguraduhing dala ko ang mga sikreto ninyo sa hukay? Umiling siya, ang sakit ay baka sa kanyang mga mata. Hindi. Hinanap kita para humingi ng tawad. Natigilan ako. Tawad. Isang salitang hindi ko inaasahang maririnig mula sa kanya. Noong umalis ka, pagpapatuloy niya, gumuho ang lahat. Nag-away kami ni Lolo. Ipinamukha niya sa akin ang lahat. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa aksidente. Ang tungkol sa pananahimik ng nanay mo. At ang perang ibinigay ng nanay ko, hindi yon bayad sa utang. Suhol yon. Para akuin ng nanay mo ang kasalanan ng project manager na nagpagawa ng substandard na scaffolding. Ngayon mo lang nalaman, tanong ko, ang boses ay puno ng panunumbat. Pagkatapos mo akong tawaging sinungaling. Pek! Manloloko! Patawarin mo ako, sabi niya, ang boses ay basag. Naging duwag ako. Nabulag ako sa katapatan ko sa pamilya. Pero sana maniwala ka, Danica. Araw-araw, gabi-gabi, pinagsisisihan ko ang lahat ng sinabi ko. Ang lahat ng ginawa ko. Ang paghingi niya ng tawad, ang kanyang pagsisisi dapat sana inagdulot ito ng kasiyahan sa akin. Ngunit ang tanging naramdaman ko ay lungkot. Huli na ang lahat. Salamat sa paghingi ng tawad, sabi ko sa wakas. Pero wala na iyang mababago. May sarili na akong buhay ngayon. Kasama ba ako sa buhay na yan? Tanong niya, at diretsahan niyang tinitigan ang aking mga mata. Danica, sabihin mo sa akin ang totoo. Anak ko ba siya? Ang tanong na iyon ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng aming maliit na sala. Ang hangin ay biglang naging mabigat. Ang katahimikan ay nakakabingi. Umiling ako. Hindi. Isang kasinungalingang kailangan kong panindigan. Para protektahan ang aking anak. Huwag kang magsinungaling sa akin, sabi niya, tumatayo. Nakita ko siya. Nakita ko ang mga mata niya. Nakita ko ang sarili ko sa kanya. Nagkakamali ka, git ko. Kung ganoon, huminga siya ng malalim, tila inihahanda ang sarili sa susunod niyang sasabihin. Patunayan mo. Pumayag kang isailalim siya sa SAT test. Gulat. Ang hiling niya ay isang sampal ng katotohanan. Isang pagsubok na alam kong hindi ko maipapanalo. Sa loob ng ilang sandali, nag-away ang isip at puso ko. Ang isang parte sa akin ay gustong sumigaw ng anak mo siya. Akuin mo ang responsibilidad mo. Ngunit ang isa pang parte, ang parte ng isang inang nasaktan at binaliwala, ay gustong protektahan ang kanyang anak mula sa magulong mundo ng mga tumakrus. Ngunit sa huli, nanaig ang pagod. Pagod na akong magtago.